Masayang araw, mga ka-PN. Alam ko po, karamihan po sa inyo, nakita na po sa social media itong mga picture na ngayon ko pa lamang po ipapakita dahil siyempre nasa programa tayo, mga kababayan. Itong mga picture at itong mga pangalan na di umano'y kumakalat na po ngayon sa social media, sila di umano itong mga naging kasama ni Lisa Marcos at nasa listahan di umano, mga kababayan, ng Beverly Hills Police. Ayun po, no, sa mga nag-post nitong mga larawan at mga pangalan na ito, mga kababayan. Yun po ang kanilang mga natanggap na impormasyon mula sa kung iba't ibang tawag dito, social media account din o mga application na kung saan pwede sila makapagbibigay ng mga litrato tulad na lamang po ng Viber at ng iba pa, mga kababayan. Yan di umano yung mga ibinigay sa kanilang mga pangalan, mga litrato o mga report, no? Maaaring yung iba sa inyo o karamihan pa nga siguro na nakita na ito pagdating kasi sa mga chismisan, pagdating sa usapang pangpolitika, napakabibilis ho ninyo. Minsan nga po, mga kababayan, nauunahan pa ninyo kami mga vlogger. Tama lang yan. Ayos lang yan. Kami na lang dito sa mga hindi pa po nakakita nitong mga na ito, mga pangalan na ito. Teka, may tumatawag. Sandali. Patay mo na natin to. Ayan, sensya na ha. May istorbo do not disturb natin yan. Yan. Maniningil ka pang Bombay ka. Ito na po, mga kababayan, ipakita ko na ho sa inyo itong mga nakita rin po natin sa social media. Ayan, unahin po natin ito matindi ito isa, mga kababayan. Kasi dito talagang nakapangalan wait lang ha. Wait lang. Ayan Wait lang po, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung napakalaking litrato. Lalakihan natin mamaya yan, mga kababayan. Ano lang muna. Basahin muna natin to. Ito. Ayan. Ito nga naging caption ni Bobby Tiglao, mga kababayan. Ayan naka-highlight na yan sabi po ni Bobby Tiglao, ayan maliwanag, Bobby Tiglao yan ayan, lakihan pa natin ayan Bobby Tiglao, ayan. Nakita ko lang po ito at malamang karamihan sa inyo nakita na rin ninyo ito. Sa mga hindi pa, ayan sige. Makichismis tayo, dali. Ayan sabi I received via Viber this photo of a Beverly Hills Police record supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and persons who were with him when police arrived. Kung sino daw itong mga naroon, kasama ni Tantoco nung dumating po ang mga kapulisan nga nitong Beverly Hills. Ito na. Alisa Araneta Marcos was one. Nako po. Nangunguna si Madam Lisa, mga kababayan. Yung first lady ninyo. Nangunguna ang pangalan niya. Ayan, ito pa isa. I also checked if there was such a record supervisor. There is. Ayan. The palace spokesperson who denied this should explain. Ayan. Magpaliwanag ka daw, Auntie Claire, matapos mong i-deny ito noon at tinawag mo pang fake news ang BP Inday Sara. Mga kababayan, sino na po ang nangunguna? Ayan po, Lisa Araneta Marcos. Naku, ayaw na mawala. Ayan. Yan. Ako po, siya po ang nangunguna sa listahan. Ngayon, tingnan po natin itong mga litrato na to. Ito po natin makikita, mga kababayan. Lakihan natin para mabasa ho natin ang abot sa ating mga makakaya at malabo ng aking mga mata.
Ano, silipin ko nga. Ayan, kitang-kita. Ano sabi? Oh, this letter is in response to your request. Oh, the request that was made electronically on March 11, 2025 under the California Public Record Act. The act, the request seeks disclosure of a report that yan na sinasabi ko. Humalabo na mata ko. Occurred on March 8, 2025 under case number 2025-0001 1805. Ayan na. The Beverly Hills Police Department o BHPD has determined that the request in part 6 copies of public record in BHPDs. Ayan, possession. Diretso na ho tayo dito sa pangalan, mga kababayan. Balikan na lang po natin basahin yung iba dyan. Ito crime incident, death investigation, mga kababayan. Location. Ito po ang location. Nakikita niyo naman siguro at malaki na po ang letter dyan sa inyo. Ayan 9876 Wilshire Building, tama ba? Number 504 Beverly Hills, CA 90210. Diretso na tayo sa mga pangalan. Alam kong nagmamadali at gigil na po itong mga marites natin ng mga kaibigan dyan. Ito na ho. Ayan. Pasahin na natin, kaperaso na lang naman ito Kaso sa dulo, putol Ito officers entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took unconscious male subject. Yun nga yung si Tantoko. Officer took over with life saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine, and mga kababayan, was seen scattered. Nagkalat-kalat pala mga kababayan. Nagkalat pala sa mga sahig siguro sa lamesa. Was seen scattered on tables in the floor. Alam ko po, nagkalat-kalat na kasi parang nagkaroon na rin ng kaunting panic ba dahil nga unconscious na itong si Tantoko, mga kababayan. Siguro nawala na sa isip nila na maglinis muna bago nila i-retrieve o i-revive yung hininga ni Tantoko. Yan nagkalat na sa lamesa at sa sahig. Ulitin natin scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning while di mabasa to sa dulo pasensya na. While Dina Arroyo Tantoko, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Hindi ko po kilala yan si Alexa Miro. Pero mamaya po mga kababayan, ipapasilip ko po sa inyo, nasa post po ni Tito Jason sa pero malay natin baka nandito din dito sa post na ito ni Bobby Tiglaw. So ayun, tama nga mga kababayan, nangunguna ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos. Ito sila mga kababayan
ang pangunahing nasa listahan ng Beverly Hills Police di umano. Ayan ha. Ayon po sa post ito ni Bobby Tiglao. Ayan, ako'y nagbabasa lamang po nagbabasa lang po ako ng post ng ating mga kababayan ha. Hindi po tayo magpaparatang. Mahirap na sa panahon ngayon, di ba? Oh, if you should have any questions, please feel free to contact me. Ayan. Ito naman pala, may contact, may pirma pa. Ayan, mga kababayan. O, sandali. Ito, balikan natin to. Release, ito yung address, no? March 8, 2025, 11:32 a.m. Ano to? Reported date time, no? Ito, date time of incident. The same. Parehas lang. Victim, ito na pangalan, si Juan Paulo Tantoco, 44 anyos. Summary of incident on Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Naku po, hindi na humihinga. Wala na siyang wala na, gur na, ganun, ibig sabihin, mga kababayan. Ito, okay na to, wag na natin basahin dyan, at pare-parehas lang po ang nilalaman yan. No? Dito po tayo sa isang litrato, baka may makita pa tayo. Ayan, ito yung mga, itong isa sa mga ibinigay di umano kay Bobby Tiglao. Ayan sila. Okay, tanggalin natin yan, at hindi kasali yan, tapos na pala. Okay, so yun na nga mga kababayan. Sige. Silipin natin to. Hindi naman kasi mapalaki masyado eh. Nabasa na natin to, di ba? Ito nabasa na natin to. The Beverly Hills Police Department o BHPD has determined that the request in part 6 tapos na nga natin, nabasa na nga natin kanina yan. Under the required disclose. Parehas lang. Ngayon, dumako na ho tayo dito sa isa pang litrato, mga kababayan. No? Dito naman po tayo kay Tito Jason sa mga kababayan. Marami siyang litrato na ipapakita na ipinakita ho sa atin No? Unahin po natin itong yung nagngangalang Alexa, no? Alexa Miro. Ayan, mga kababayan. Yan daw po si Alexa Miro. Ano ho sabi dito? Basahin natin to. Ito post po ni Tito J. Highlights natin to lahat para makita na natin kaagad. Ayan. Person of interest. Naku po. POI. Isa siya sa 7 na POI sa kasong cocaine overdose death ng isang business tycoon from the Philippines noong Marso 8 sa isang hotel sa Hollywood, California. Ayun po yan kay Tito Jason Saha. Nagbabasa po tayo. Minsan nang naiugnay ang television starlet na ito sa isang kinatawan ng Kongreso mula sa Ilocos Region at anak ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Tinukoy sa police report ang babae na isang Alexa Miro ang pangalan. Naugnay di umano ito mga kababayan sa isang representante na mula Ilocos, Ilocos na anak ni Junior Marcos, mga kababayan. Ayan, kabilang sa mga POI sa kasong hawak ng LAPD Hollywood Division sina Philippine First Lady Araneta Marcos, mga kababayan, ang may bahay ng biktima na nakilalang si Dina Arroyo Tantoco. Nako, isa rin yan sa mga imbestigahan, mga kababayan. Assistant Social Secretary ni PBBM. Ayan, isang congressman
mula sa Visayas at isang cabinet member sa Pilipinas. Naku po, ito po ang kagandang babae naman pala na rin si Alexa Miro, mga kababayan. Ayan. Naiugnay di umano ito kay sa isang kinatawan ng Ilocos at anak ni BBM. Tanggalin na natin yan. Meron pang isa, mga kababayan. Meron pang isa na mga na-post din itong si Tito J. Sonsa. Nako, matindi rin ito, mga kababayan. Ito, basahin ko sa inyo. Sandali, i-share ko muna para makita nyo. Pangit naman na magbabasa ako nang hindi nyo nakikita. Matindi yung kay mga kababayan, yung kay Bobby Tiglaw, ayan, nako, kita nyo, ayan, basa. Dito muna natin sa taas, ayan, Research and in-depth study are key elements for successful development in the field of journalism, sociology, humanities, and other social sciences, mga kababayan. Ito. Lahatin na natin yan. Kailangan dito masipag ka, madiskarte ka, malawak ang iyong network, masigasig at matyaga ka sa puspos ng punyagi. Tiyak makakasumpong ka ng mahalagang impormasyon na magagamit mo sa pagbalangkas ng isang masinop na ulat o paggawa ng makatotohanan at maayos na feasibility study. Ayan. Illustrative example. Ayan, sabay ganon si Tito J. Illustrative example. Let's try this on the subject and see what we can gather. Pero itong nasa baba ang nakakatawa, maruko ito si Tito Jason sa maloko. Sandali lang ha. Sandali lang. May gagawin pa ako na gampanin. Huwag natin masahin. Sabay biglang iwas sa madaling salita, mga kababayan. Ito di umano yung mga gagawin mo, mga kababayan. Kung sino man kayo, sino man sa inyo dyan, kung kayo talaga nagdududa sa mga pangalan ng mga lumutang na pinakita po ni Bobby Tiglaw na di umano sila ang mga kasama sa listahan sa Beverly Hills Police. Ito pa isang paraan, mga kababayan, para makita nyo rin ng personal lang kayo mismo gagawa ng research. A report on Lemuel Borgonya of CAS available. Compile report now. Pinapakompile talaga, mga kababayan, Ayan, siguro ilalagay mo dyan yung pangalan. Yan. Hindi ko pa na-testing to. Mamasubukan natin to. Ayan, ano nakalagay? Beverly Hills Jail Inmates. Ayan, California Inmates Look Up. Ito nilagay ho yung pangalan, mga kababayan. Nakihan nga natin to. Louis Marcos, California, 'di ba? May S la. Silent daw 'yan silent S daw 'yan. Ito kasi hindi mabasa try na ko ng search. Hindi mabasa sa baba. Dumiretso na tayo dito baka sakali may makita pa tayo. Ayan the same lang po ang nakalagay sa headings. Inmate record report on Luis Marcos of CAS available. Ako po, available, mga available pala talaga. Subukan nyo na dali. Subukan nyo na dali. Ayan, compile report. Pinapakompile lang, di ba? Ito pa. Ito. Ayan, Beverly Hills Jail Inmates menu. Ayan. May dinagdag pa si Tito. Ewan ko saan niya galing. Hindi ko sigurado kung kay Tito J to galing. Baka iba na gumawa nito. Oops, mga marites. Nagkahiusa sa bagay, Bisaya kasi nakalagay yung font, mga text, mga kababayan.
A report on Duque Prasco of CA is available. Ako, nariyan din pala. Nariyan din pala, mga kababayan. Ano to? Mga Marites Kaimor. Ayan, kasama daw, di ba? Napag-usapan na rin yan, mga kababayan, kasama daw sila, itong mag-asawang Prasco nga. Doon sa mga entourage. Ayan, ito pa. Sino yung una kanina? Sino yung last? Si Duque. Ayan, Prasco. Ito naman yung may bahay. A report on Cristina Prasco of CA is available. Nariyan din, mga kababayan. Cristina Prasco, nariyan din daw. Yan ang sabi. Ayan na. Nakabalik na tayo sa una. Ito na yung una binasa natin kanina, mga kababayan. Ito yung dulo. So, ayan po ang mga, ang mga ganap, mga kababayan. Ang mga kumakalat ngayon sa social media, nako, matindi. Kinakailangan na merong managot nito, mga kababayan. Sino kaya, sa kanila ang nangulo, ayan, sa, tawag ito, sa singhutan session, ika nga. Di ba? Kasi kung may nagurgor dahil sa pulburon, merong nakaisip niyan, mga kababayan. Merong nag-aya ba, uy, tara, bili tayo ng pulburon. Masarap yan, mag-party-party tayo, ganun. Di ba? Ayon sa usap-usapan, itong pumanaw, itong nagurgor, hindi di umano sanay. Ayun na, sabi-sabi, mga kababayan, hindi pa di umano sanay. Hindi natin alam kung first time o baka pangalawa. Hindi natin alam kung basta, di tayo sigurado dyan. Pagpalagay na lang natin first time. Kaya meron na ilagay na aksidente, aksidente lang yung kanyang pagkamatay dahil sa na-overdose. Aksidente dahil hindi naman talaga sinasadyang mag-overdose siya para magurgor. Kundi, aksidente yung kanyang pagkagurgor dahil tumikim siya o nakagamit siya ng ipinagbabawal na pulburon, mga kababayan, na ipinilit di umano sa kanya ng iba. Sino ngayon ang mananagot? Sino ngayon ang makakalaboso? Sa mga nagmamagaling dyan na senadora, walang iba kundi si Mangga, mag-ingay ka tungkol dito. Dalhin mo ito sa Senado. Pag-usapan nyo ito. Kala ko ba hindi maganda ang relasyon ninyo ng iyong hipag? Bakit napakatahimik mo yata tungkol dito? Senator Amy Marcos. Ito na pagkakataon mo. Kung may personal kang galit o may tampo ka dyan sa hipag mo, ito na ang pagkakataon mo para banatan siya nang mawala siya sa landas mo. Wala nang istorbo, Wala nang istorbo dyan sa kapatid mong bangag. At mauudyukan mo na siyempre yung kapatid mo kung ano ang tamang gawin niya sa kanyang pamumuno sa mga nalalabi niyang taon. Diba? Wala nang mag-uudyok na iba kung sakasakali man na itong hipag mo makalaboso. Kung lang parang mahirap yata ito mangyari. Kasi kapangyarihan ninyo ngayon Diba? Ito na pagkakataon mo. Ate Mangga, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kailangan mo na itong halungkatin, halukayin, alamin kung ano ang katotohanan. Diba, mga kababayan, diba tama lang naman yan? Tama lang naman yan na halukayin Meron pa, natapos ko na pala ito isa. Tama, wala na pala. Meron pa ako sa idadagdag, mga kababayan. Isa idadagdag pa ako, relax lang kayo. Maya-maya po, sasabihin ko po sa inyo.
No? Ngayon, ang antikler ninyo, kaya ng umaga pa tayo naghihintay. Oras ngayon, alas 6:53 na, mag-aalas 7 na. Hanggang ngayon, tahimik pa rin yung inyong antikler. Kamusta na, antikler? Ano nang plano sa buhay? Hindi pa rin ba kayo tapos sa inyong meeting? Siyempre may meeting yan, mga kababayan. Pero hindi natin alam kung ano yung pinagmi-meetingan nila. Di ba? Imposibleng wala yan, mga kababayan. Sigurado yan. Nagmi-meeting na ngayon, nag-uusap na yan. Teka, paano tayo magpapaliwanag dito? Malay natin baka gano'n, di ba? Pagpalagay natin, mali tayo. Mali tayo sa hinala natin, nagmi-meeting sila ngayon. Pero, mga kababayan, sa ganito kalaking issue na kinakaharap ngayon ng unang ginang, hindi kaya sila magsasagawa ng meeting? Di ba? Hindi sila gagawa ng plano kung paano nila ito lulusutan. Di ba? Common sense na lang eh. Di ba, mga kababayan eh. Kung yung simpleng pamamalengke natin sa araw-araw, halimbawa mag-iisip tayo ng ulam. Si Mister nga at saka si Mrs. mag-iisip, ano ba uulamin natin? Di ba mag-uusap-usap nga, ulam lang yan ha. At sa pamamahay lang yan. Ito, gobyerno to eh. Asawa ng presidente. Ang nasasangkot di umano ngayon dito sa pagka-gurgor nitong si Tantoko. Kasama din pala yung kanyang asawa. Posibleng walang usapan ito na nagaganap ngayon. Atin lang yan. Pag-aanalisa lang natin yan, mga kababayan. Sigurado yan, mayroong mga pagmi-meeting, pag-uusap. Kasi bukas Martes, malay natin baka bukas ng umaga, meron na silang briefing o press briefing diyan sa palasyo. Tulad ng sinabi kanina ni Rigoberto naman, ni Bobby Tiglao na lang, ayan mas madali kasi banggitin eh. Ni Bobby Tiglao, kinakailangan magpaliwanag dito ang palasyo o ang tagapagsalita ng palasyo. Ganoon din naman, tagapagsalita ng palasyo. Yung mga sinasabi niya, galing din naman niya sa palasyo. O ang palasyo mismo. Si Auntie Claire, hinihintay ka ng ating mga kababayan. Hindi ka nagpakita kayo ng umaga. Nagtago ka sa saya ni Lisa. Hoy, Auntie Claire, anong oras na? Hindi, kahit ngayon, pwede ka pa humabol, Pwede ka pang magpa-presscon ngayong gabi. Kahit hanggang mamayang alas 12. Sige, magpa-presscon ka, maghihintay kami sa'yo. Auntie Claire, wag kang tutulog-tulog. Marami naghihintay. Tuloy, ang usap-usapan, kaya ka, tawag nito. Tagalin na nga natin to. Paliitin lang natin. Sandali lang Saan ba yan? Ayan. Kaya ka kinukutsa na ngayon ng ating mga kababayan kasi nagtatago ka, bigla ka naglaho. Parang natakot ka baga. Kaya pa yung trabaho mo? Hindi na. Sabihan mo lang si Presidente Marcos o si Lisa kung hindi mo na kayang ipagtanggol sila, pwede ka naman mag-resign. Huwag mong pilitin, Day. Huwag mong pilitin na maggaling-galingan. Ang hirap na maggaling-galingan sa sitwasyon na to. Ang bigat nito. Pasan mo ang buong Pilipinas. Tawag dito. Mapa pro-admin man o anti-admin, sabihin na natin mapapula man o mapa Duterte o DDS, DDS. Mapa DDS o mapa pulahan o mga loyalista nga. Ayan. Naghihintay sa inyo. Hindi lang kaming mga DDS ang naghihintay sa inyo. Lahat po. Naghihintay sa alin. Siyempre yung paliwanag ninyo. Diba? Bakit kayo nagtatago? Tuloy, yung mga vlogger ninyo, hirap na nakakadepensa ngayon. Kawawa naman yung mga tropa natin dati.
Mga brother and sister, mabigat ito. Akala ko ba fake news to? Si Auntie Claire kasi, mga kababayan, sabi niya, fake news daw to. Paano yan? Paano magiging fake news ito? Na, ayan na nga, di ba? Ano na, tawag nito, umalingaw-ngaw na sa mundo ng social media. Aba, umalingaw-ngaw na sa mundo ng social media. Pinag-uusapan na. Paano nyo ngayon ito ipapaliwanag? Di pahiyang-pahiya kayo rito. Ano? Ito pa isa, mga kababayan, idagdag ko sa inyo. Bago po tayo magtapos, tanggalin ko na ho ito. Dagdag ko lang po sa inyo, kalalabas lang kasi nito eh. Sayang naman po kung hindi po ninyo mabalitaan. Ayan no. Kalalabas lang ho nito sa sa survey, sa isang survey firm. Hindi ko na lamang po babanggitin kung sino sila. Ay, may nakalagay pala rito. May nakalagay pala rito. Sige, basahin na natin. Ayan no. Trust rating for top national government official, mga kababayan. Sino ho nangunguna dyan? Mula ito sa Pahayag 2025, second quarter survey, period 27, June 27 to 30, 2025. Ang respondent, 1,500. Ayan. Ayan, mga kababayan. Wagi pa rin ang ating pangalawang Pangulo. Partida, dinidikdik na yan. Mga kababayan, partida, pinai-impeach, pinag-iinitan, pinagtutulong-tulungan ngayon ng mga ibang, ng maraming mambabatas, di lang iba, kundi maraming mambabatas talaga. Marcos, 19 lang, mga kababayan. Presidente, 19, ano to? Trust rating, puta, wala nang tiwala yung mga Pilipino sa kanya. Wala nang tiwala sa presidente. 19% na lang. Buti pa kay Inday. Pero pang 33%, marami-rami pa yan. At sigurado yan, sa susunod, no? Sa susunod na maglabas ulit ng survey, itong, pahayag. No? Ano ba to? Publicus Asia yata ito. Pahayag? Tama ba? Sunod na maglalabas itong survey firm na ito ng kanilang datos sa kanilang mga sinigawang survey, tataas pa to si Inday. Itong 33, baka bumalik po ito sa 50 mahigit. Si Chis, 19. Ito, ito talaga pinakamatindi sa lahat. Kasi yan, trying hard to. Trying hard president. Ayan. Nangangarap na maging presidente sa 2025. Ayan. Pero ang survey, ganito, pag nanalo to, puta, lukuhan talaga. Ayan partida ha. Binubugbog pa yung ating pangalawang Pangulo ha. Pinaparatangan na magnanakaw. At kung ano-ano pa, di ba? Pero nangunguna pa rin sa trust rating o marami pa rin nagtitiwala sa kanya na ating mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.